Sophia's POV. Napasandal na lang ako sa likod ng pintuan ko pagpasok ko sa loob ng unit ko. Bakit ba ganito siya sa akin? Bakit ba siya ganito? Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko. Hindi ko kasi maintindihan hanggang ngayon. Alam ko na half-brother ko siya pero bakit mas mahigpit pa siya kaysa kay Kuya Garrett? Nagpalit na ako ng damit, ayoko na maging apektado sa kapatid ko. Gusto ko na talaga siyang kalimutan dahil mas lalo pa yata ako nagkakagusto sa kanya kapag pinabayaan kong sarili ko. Pagkatapos ko magbihis ay kumain at nanood muna ako ng K-drama. Nang matapos ko na ang 5 episode ay tumayo na ako para magpahinga na. Papasok na sana ako sa room. Pero may nagdo-doorbell ng paulit-ulit sa pintuan ko. Kaya lumabas ako. Pagbukas ko'y bumungad sa akin ang nakayuko ko ng kapatid. Sinalubong ako ng malakas na amoy ng alak. "Are you drunk?" Nainis na tanong ko sa kanya. "No, I'm not." Mabilis na sagot niya sa akin habang sinisinok. "Bakit ka ba nagpakalasing?" Tanong ko sa kanya, tinila ko siya papasok sa loob ng unit ko. Kahit na anong gawin ko'y kapatid ko pa rin siya. Kaya hindi ko naman makakayang pabayaan na lang siya sa labas. "Galit ka kasi sa akin. Alam mo ba na mahal kita? Pinoprotektahan lang kita kasi kapatid kita. Hindi naman ako galit sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisip na galit ako." Saad niya sa akin. Hindi ako nagsasalita at nakikinig lang ako sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka. Gusto ko na humarap muna sa amin ng mga maliligaw mo. Ikaw ang bunso namin, Sophia, at mahal na mahal ka namin. Lasing na sabi niya sa akin. Naiyak ako sa sinabi niya. "Pero nakakasakal ka. Masyado ka mahigpit sa akin. Bakit ba hindi mo kaya magtiwala sa akin? Wala naman akong balak na magka-boyfriend eh. Masyado kong busy para isipin pang mag-boyfriend. Gusto ko lang naman na mahalin mo ko bilang bunso na kapatid. Yung nag-uusap tayo kagaya ng iba. Yung gentle ka sa akin at hindi pa bulyaw ko makipag-usap." Umiiyak na sabi ko sa kanya. "I have reasons at hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. I'm sorry kung nasasakal ka na sa akin. Sorry kung overprotective ako sa'yo. Hayaan mo simula ngayon, hayaan na kita." Sabi niya sa akin dahil sa sinabi niya ay niyakap ko siya. Gusto ko lang naman na pagkatiwalaan mo ko, kuya. Yun lang naman ang nais ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. "Okay, simula ngayon magiging mabuting kuya na ako sa'yo. Sorry kung nasasaktan kita. I love you, Sophia." Sabi niya sa akin. "I love you, kuya. I love you." Naiiyak na sabi ko sa kanya. Alam ko sa sarili ko na may iba pang ibig sabihin ang sinabi ko na yon. Simula ngayon ay mamahalin kita sa paraang alam ko. Sa paraan na hindi mo malalaman. Saad ko sa sarili ko habang yakap ko siya. Na maging okay na kami tabi kaming natulog. Hindi man ako komportable ay pinilit kong sarili kong matulog. Maaga pa akong gumising pero wala na sa tabi ko si kuya. Paglabas ko sa silid ko'y nakita ko siyang nagluluto sa kusina. "Good morning, bunso." Nakangiting bati niya sa akin at sinalubong ako ng halik sa noo. "Good morning, kuya. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako na dapat nagluluto." "Hindi ba masakit ang ulo mo?" Tanong ko sa kanya. "It's fine. Minsan lang naman at isa pa gusto kitang ipagluto. Di bang sabi ko sa'yo babawi ako?" Nakangiting sabi niya sa akin. "Gusto mo ba ng coffee, kuya? Black or with cream?" Tanong ko sa kanya para iligaw ang usapan namin. "Black please." Nakangiting sagot niya sa akin. "Okay, black coffee for my poging kuya." Pabirong sabi ko sa kanya. Narinig ko siyang tumawa kaya napangiti na lang ako. Kaagad ako nagtimpla ng kape niya. Sakto dahil tapos na rin siya magluto kaya pinagsaluhan namin ng isang masarap na almusal. At eto, ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ulit at nakipagkulitan sa akin. Ang matagal ko ng pangarap. Sana'y magtuloy-tuloy na. Saad ko sa sarili ko. After 4 years, Sofia Ariana Sandoval, magna cum laude. Narinig kong malakas na palakpakan ng mga kasabay kong magtatapos ngayong taon. Isa ito sa araw na hinihintay ko. Ang makapagtapos sa kursong hindi mo naman gusto. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na tapusin. And today, napatunayan ko na kaya ko pala pero may part pa rin sa akin na hindi ako masaya. Ginawa ko man ang lahat pero kulang pa rin. Hindi pa rin si mommy ang kasama kong kukuha ng medalya ko sa stage. At lalong, napatunayan hindi niya ako matatanggap na anak niya. And in the past 4 years, I have also distanced myself to her. Tinatawag ko pa rin siya na mommy, pero hindi na kagaya na dati tuwing uuwi ako sa asyenda.
Congratulations bunso, I'm so proud of you. Nakangiting sad sa akin ni Kuya Alan. Thank you kuya, para to sa inyo ni Kuya Garrett. Nakangiting sabi ko sa kanya. Siyang makakasama ko ngayon, wala si Kuya Garrett dahil may sakit ang pamangkin ko. Kaya kailangan niya itong alagaan. Masaya ako dahil sa nakalipas na 4 na taon ay laging maayos ang relasyon namin ni Kuya Allen. Tinupad niya ang pangako niya sa akin na alagaan niya ako at mamahalin bilang isang kapatid. Smile ka, hindi maganda kung pangit ka sa graduation photo mo. Pabirong sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa camera at ganun din si Kuya. Masaya pa rin ako dahil may mga kapatid ako na proud sila sa akin. Kumain lang kami ni Kuya sa isang fancy restaurant. Siyempre libre niya dahil daw deserve ko na i-treat ko. So what is your plan now? Tanong sa akin ni Kuya habang kumakain kami. Wala pa Kuya. Can I ask you a favor? Tanong niya sa akin. What is it Kuya? Can you be my temporary secretary? Kakaalis lang kasi ng secretary ko. Kung okay lang sa'yo. If hindi okay lang naman. Okay Kuya, no problem. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Thank you bunso. Okay rin na magtrabaho ako sa company namin. Habang naghahanda ako ulit na pumasok sa school. Gusto ko na to pa rin ang pangarap ko. Alam ko na maintindihan ako ng mga kapatid ko dahil alam nilang hirap ko sa loob ng maraming taon. Kaagad ako nagsimula sa company namin bilang secretary ni Kuya. When it comes to work ay sobrang strict ni Kuya and I understand him. Sa loob ng opisina niya hindi niya ako kapatid, I'm his secretary. At kapag tapos ng trabaho ay balik na ulit siya sa pagiging malambing na kuya. Sofia, may lakad ako mamaya kaya hindi kita maihatid pa uwi. Sabi sa akin ni Kuya. It's okay Kuya, I'll take a cab na lang. At may lakad din po kami ni Jessa. Sagot ko sa kanya. Okay, sorry talaga bunso. Aniya sa akin. It's not a big deal for me na hindi niya ako ihatid. He has a life at alam ko na nag-e-enjoy siya. Sanay na ako sa pagiging babaero niya. Halos gabi-gabi nasa bar siya. Pero may lungkot na akong nararamdaman, lalo na ngayon na may papalit na sa akin bilang sekretary niya. Aaminin ko na napamahal na ako sa trabaho ko. Pero may kailangan kasi kaming gawin at magagalit si mommy kapag hindi ako umuwi sa asyenda. Halos hindi ko na malay na halos mag-iisang taon na pa rin pala akong nagtatrabaho sa company namin. Umuwi ako ng mag-isa ngayon pero tuwing out ko sa trabaho ko, ay palagi ako niyayaya ng kaibigan ko na kumain sa labas kapag wala si Kuya Allen. Hindi kasi ako sumasama sa kanya sa bar. Alam mo sa tingin ko talaga ay magiging matandang dalaga ka. Masaya ka pa ba sa buhay mo? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Jessa. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging masaya? Tanong ko rin sa kanya. Mahal mo talaga? Biglang tanong sa akin ni Jessa. Huwag na natin pag-usapan yan, saad ko sa kanya. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Tanong pa niya ulit sa akin. Dahil sa sinabi niya napaisip din ako. Hanggang kailan nga kaya ako magiging ganito? Alam ko na bawal pero hindi ko naman pwedeng turuan ang puso ko. Dahil mas lalo yatang lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. I'm secretly in love with my brother. Na kahit lumipas man ng ilang taon ay siya pa rin Jessa. Hindi ko alam Jessa pero alam ko na unti-unting nasusunog ang kaluluwa ko sa impyerno sa ginagawa kong ito. Sagot ko sa kanya. Si Jessa lang ang tanging nakakaalam sa sekretong tinatago ko. Kasi siya ang best friend ko at pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Ipagdarasal ko na makahanap ka ng lalaking hihigit sa kanya. Bakit ba ayaw mong bigyan ng chance si Rafi? Mabait naman siya, tanong niya sa akin. Kung pwede ko lang turuan ng puso ko'y matagal ko na sanang ginawa. Dahil kahit ako ay gusto ko nang matapos itong kahibangan ko. Sagot ko sa kanya. Maaga pa akong pumasok sa office pero mas maaga pa sa akin. Ang bagong sekretary ni Kuya Alan. Good morning Miss Sofia. Mahinhin na bati sa akin ni Pia. Good morning. Nakangiti din na bati ko sa kanya. Si Kuya mismo pumili sa kanya bilang bagong secretary. At 1 linggo na lang ako dito sa company. Wala namang problema sa akin kung dumito ako. Kung pwede nga na ako na lang ang maging secretary niya gagawin ko. Pero ganun talaga may mga bagay na kahit na gustuhin ko hindi pwede. Wala naman akong masabi kay Pia dahil magaling siya sa trabaho. Maganda siya at sexy. You know what? I like Pia. Sa tingin ko maayos naman siya bilang sekretary ko. Sabi sa akin ni Kuya Allen habang nasa biyahe kami pa uwi sa kondo ko. Yeah, you're right. Mabilis lang siyang turuan at wala akong naging problema sa kanya. Sagot ko rin sa kanya. I like her also as my... Stop it Kuya. You're so gross, nainis na sabi ko sa kanya.
Single naman ako, nakangisi na sabi niya sa akin. Alam ko, pero sana magseryoso ka na. Hindi ka na bumabata. Parang hindi mo pa rin ako kilala kapag mahal na ako ng babaeng gusto ko'y magseseryoso na ako. Sagot niya sa akin. May babae ka na bang mahal? Sino kuya? Curious na tanong ko sa kanya. Secret? Nakangiti na sagot niya sa akin. Ang daya mo naman. Gusto ko siyang makilala. Saad ko sa kanya. Ipapakalala ko rin siya sa'yo. Sabi niya sa akin. Si Ate Maria ba yan? Biglang tanong ko sa kanya. Secret. Sagot niya pa rin sa akin. Okay. I ended our conversation. Naging tahimik na rin siya na para bang may malalim na iniisip. Nang makarating na kami sa kondo ko ay nagluto ako kagad ng dinner namin. Si kuya naman ay nanonood ng basketball sa may living room. Bigla ko naalala ang sinabi niya kanina. Posible kayang mahal niya si Ate Maria? Hindi ko pa nakikilala si ate pero alam ko mabait siya. Kaya panahon na siguro para mag-move on na ako. Pero ang tanong na lang ngayon ay paano? Paano ko ba kakalimutan ang pagmamahal ko sa kanya kung palagi ko siyang nakikita at nakakasama? Kuya, the dinner is ready. Tawag ko sa kanya. Amoy pa lang alam ko na masarap. Masaya na sabi niya sa akin. Masarap talaga yan. Kapag nag-asawa na ako palagi kong ipaglulutong asawa ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya pero mali yatang sinabi ko dahil biglang naging seryosong mukha niya. Parang ayaw niya sa sinabi ko. Kuya, hindi pa naman ngayon, mga after 10 years siguro. Pabiro na sabi ko sa kanya. Huwag ka na munang mag-aasawa, hindi pa ako ready na ibigay ka sa ibang lalaki. Sabi niya sa akin. Kailan ka magiging ready kuya kapag ba nag-senior citizen na ako? Dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Masarap pakinggan na pinagdadamot niya ako pero bilang isang kapatid nga lang. Oo, kung pwede lang wag na mag-asawa. Sabi niya sa akin. Grabe ka naman kuya, natatawang sabi ko sa kanya. Kayo pwedeng mag-asawa pero ako hindi. Sinabi ko bang mag-aasawa ako? Pwede naman tayong hindi mag-asawa. Sabi niya sa akin. Alam mo kuya, masyado ka na talaga. Kahit na ganito ako, gusto ko rin namang maranasang magkaroon ng isang pamilya. Ayaw ko mamatay na virgin pa ako. Natatawang sabi ko sa kanya. Pamilya naman tayo. Parang batang sabi niya sa akin. Oo, pamilya tayo pero gusto ko rin naman na may magmahal sa akin. Mahal naman kita. Alam ko naman na mahal mo ko. Ako kayang bunso mo na kapatid. I understand naman kung bakit sobrang higpit mo sa akin. But kuya, someday I want to have my own family. Ang magkaroon ng asawa at anak, malungkot na sabi ko sa kanya. Kung alam mo lang na gusto ko na ikaw ang kasama ko, pero alam ko sa sarili kong hindi yun mangyayari. Dahil balibalik ta rin naman ang buong mundo, ay magkapatid pa rin tayo. Gusto ko sanang idagdag sa sinabi ko sa kanya. Yeah, you're right. Pero hayaan mo muna ako sa ngayon, hindi pa ako readyng i-let go ka. Sabi niya sa akin. Pero kuya, subukan ko kayang makipag one night stand. Natawang sabi ko sa kanya. Bakit ba ginagawa mong biro ang lahat? Kunot noong tanong niya sa akin. Nagbibiro lang naman ako, kain na nga tayo. Huwag ka nang sumimangot dahil tumatanda ka lalo. Sasabihan na lang kita kapag nabuntis na ako. Pabiro pa na sabi ko. Sofia, may pagbabantang sabit niya sa pangalan ko. Ang hirap talaga ng may possessive na kuya. Mas gusto ko ng possessive boyfriend kaysa kuya. Natatawang sabi ko. Tsk, asik niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at kumain na lang ako. Pagkatapos namin kumain nagpaalam na siya sa akin. Nauwi na sa unit niya. Natatawa na lang ako dahil ang seryoso pa rin ang mukha niya. Hindi ko inaasar dahil baka lalong mabadtrip sa akin. How I wish na possessive siya sa akin dahil girlfriend niya ako. Pero alam ko naman ang sarili kong malabo. May mga nalaman ako na magpinsan na nag-aasawa at grabing kahihiyan na natatanggap nila mula sa ibang tao at sa pamilya nila. Kaya mas nakakahiya at kasalanan sa Diyos kapag naging kami ni kuya dahil magkapatid kami. Kinabukasan ay late na akong pumasok sa office at pagdating ko'y binati ako kagad ng head sa marketing department. Good morning Miss Sofia. Ang ganda naman ng araw ko dahil nakita kita. Pabirong sabi niya sa akin. Ikaw talaga, ako na naman ang nakita mo. Oo naman, kung ikaw lang naman ang makikita ko araw-araw, hindi talaga ako liliban sa trabaho. Ang gwapo mo ngayon kuya, pabiro rin na sabi ko sa kanya. Mami Miski, kung gusto mo pa na may trabaho ka, gawin mong trabaho mo ngayon. Bigla na lang dumating si Kuya Allen at galit na naman siya. Nagkatinginan na lang kami ni Pia dahil mukhang galit na naman ang kuya ko sa mundo. Nauna siyang pumasok sa loob ng opisina niya. Galit yata si Sir, saad sa akin ni Pia.
Sanay na ako. Ganyan talaga si kuya. Alam ko na masasanay ka rin sa kanya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sa bawat araw na dumadaan ay napapansin ko unti-unting paglayo sa akin ni kuya. Mas gusto pa niyang kasama si Pia kaysa sa akin. At medyo nagsaselos ako. Friday na ngayon at ito ng huling araw ko dito sa company. Sobrang nalulungkot ako. Pero kailangan ko na talagang umalis para bumalik sa asyenda. Hindi pa rin ako nagpaalam kay kuya bago umuwi sa kondo ko. Siguro sa asyenda na lang kami magkikita. Ako lang ang uuwi bukas dahil wala si Kuya Garrett. May mahalaga tong ginagawa at hindi siya pwede. Paglabas ko sa unit ko ay nasa labas din si Kuya Allen na ikinagulat ko. Ihahatid na kita, sabi niya sa akin. Okay, tipid na sagot ko sa kanya. Ang buong akala ko'y kami lang dalawa pero kasama niya pala si Pia. I can't understand kung bakit kailangan pa niya itong isama sa asyenda namin. Pero naging tahimik na lang ako. At kaysa makinig sa kanilang dalawa ay natulog na lang ako buong biyahe. Pagdating namin sa asyenda ay mas mainit pang pagtanggap ni Mommy kay Pia kaysa sa akin. Hindi rin naman ako nag-effort dahil useless lang. Dumiretso na lang ako sa room ko. Okay lang Sofia, sanay ka na diba? Kausap ko sa sarili ko. Paris, France. Wala pa bang balak na umuwi dito? Malungkot na tanong sa akin ni Kuya Garrett. Sa ngayon kuya wala pa, sagot ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. Na-miss mo na ba ako? Pabirong tanong ko sa kanya. Of course, lalo na si Andrew. Miss ka na niya. Sagot niya sa akin. Miss ko na rin siya kuya. Bakit hindi ka lang umuwi? Nakahanda ng pinagawa mong shop? Tanong niya sa akin. Thank you kuya. Sasabihan kita kapag uuwi na ako. Don't worry, hindi ako magtatagal, sabi ko sa kanya. Okay, ingat ka dyan, sabi niya sa akin. I will kuya. I miss you and I love you. Nakangiting sabi ko sa kanya. Love you too bunso. Marami nang nangyari sa pamilya namin, lalo na kay Kuya Garrett. At sa loob ng panibagong 6 na taon ay walang nagbago sa nararamdaman ko. Mas pinili ko nang ilayo sarili ko kay Kuya Allen. Mas gusto ko siyang maging masaya sa buhay niya at gusto ko rin na maging okay ang buhay ko. Nandito ako ngayon sa Paris. Dito ako nag-aaral at nagtatrabaho at last year lang ako nag-graduate. At wala akong sinabihan dahil ayaw ko nang pumunta pa sila dito. Napaisip ako bigla sa sinabi ni Kuya Garrett. Wala akong sinayang na oras dahil nag-book agad ako ng flight, pauwi sa Pilipinas. Alam ko maintindihan ako ng boss ko, nagpaalam ako sa kanya't malungkot ito. Wala na daw siyang magiging kasama palagi dahil para sa kanya ako daw ang pinakapaborito niya. Kapag umuwi ako sa Pilipinas ay ikaw magsusundo sa akin. Naiyak na sabi niya. Opo mami, nakangiting sabi ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Basta kahit anong mangyari palagi mong gawin ng tama. Aniya sa akin. Opo gagawin ko. Don't worry, kinaya ko ng 12 years at alam ko na makakaya ulit ng ilang taon pa. Naiyak na sabi ko sa kanya. Dali ko, panahon na para kalimutan mo na siya. Masyado na maraming taon ang nasayang mo't wag nang sayangin ng panibagong taon para lang sa kanya. Sabi niya sa akin. Naisip ko na rin po yan mami, siguro panahon na para mahalin ko sarili ko. Sagot ko sa kanya. Tama ka, mahalin mo sarili mo. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Sabi niya sa akin, thank you mami, I love you po. Malambing na sabi ko sa kanya, isang trans woman si Mommy Trixie. Mabait siya sa akin at siya ang naging pamilya ko dito sa Paris sa loob ng ilang taon. Nang makapagpaalam na ako ay bumalik na ako sa apartment ko para kunin ang gamit ko. Buong flight ay tulog ako. Nang makalapag ng eroplano sa Manila ay kaagad ako napangiti. Sa wakas ay nakauwi na rin ako. Sinalubong ako ni Jessa. Siya lang kasing tanging nakakaalam na nandito ako. Mas lalo kang gumanda, Sofia, sabi niya sa akin. Ikaw din po, iba talaga kapag happy marriage. Pabiro na sabi ko sa kanya. Naman, kaya ano pang hinihintay mo? Sabi niya sa akin. Opo, maghahanap na ako. Pagkatapos ay magpapakasal ako kaagad. Sagot ko sa kanya. Tama yan, para naman makaranas ka ng diligan, sabi niya sa akin. Tuyo na ba ako? Pabiro na tanong ko sa kanya. Sakto lang, sagot niya sa akin. Ikaw talaga? Thank you sa pagsundot paghatid. Kita tayo next time. Nakangiting sabi ko sa kanya. Opo, excited na ako sa boutique mo. Ako talagang unang bibili, sabi niya sa akin. Okay po, nakangiting sabi ko sa kanya. Lumabas na ako sa kotse niya, kumaway ako sa kanya para magpaalam. Maganda pang ngiti ko pero umikot na ako para sana pumasok sa loob ng building ay natigilan ako. Nasa harapan ko lang naman ngayon si Kuya Allen. Napatras ako bigla dahil sa loob ng mahabang panahon ay mabalis pa rin ang tibok ng puso ko. Na kapag nakikita ko siya parang
May mga paru-parong nagsisiliparan sa loob ng tiyan ko. Kuya, nautal na tawag ko sa kanya. Nakabalik ka na? Parang hindi makapaniwala ang tanong niya sa akin. Mabilis niyang tinawid ang pagitan naming dalawa at nagulat ako dahil niyakap niya ako. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka na? Tanong niya sa akin at tinalikan niya ako. Pero hindi ko inasahan na sa gilid ng labi ko siya humalik. Saglit lang yun pero ramdam na ramdam ko siya. Bumitiw na siya, tinila niyang maleta ko. Hawak din niyang kamay ko. Ang ganda pa ng girlfriend niyo, sir. Bigla sabi na sa tingin ko'y bago pa lang dito na guard. Hindi niya yan girlfriend, kapatid niya yan, sabi ni Kuya Almer. Hi po Kuya Almer, mamaya ko po ibibigay yung pasalubong ko sa inyo. Welcome back po Miss Sofia, lalo kang gumanda. Sabi niya sa akin, salamat po. Nakangiting sabi ko, nagulat ako dahil bigla na lang ako hinila ni Kuya Allen. Pakaramdam ko'y matatanggal ang braso ko sa ginawa niya. Narinig ko namang tumawa si Kuya Elmer. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagbabago si Kuya Allen. Pagdating namin sa unit ko'y pinagluto niya ako. Hindi man kami katulad ng dating sweet siya ay okay lang. Tapos ng shop mo, gusto mo bang puntahan bukas? Tanong sa akin ni Kuya Allen. Maybe next time kuya, uuwi ako sa asyenda. Sagot ko sa kanya, ihatid kita, ani sa akin. No need kuya. Ihatid ako ng driver ni Kuya Garrett. Sagot ko sa kanya, okay. Nakatingin na sagot niya sa akin. Pagkatapos namin kumain ay umalis na si Kuya. Ako naman ay nagpahinga na. Ayoko na umuwi sa asyenda ng pagod. Kinabukasan ay tanghali na akong gumising. Pero nagulat ako dahil may pagkain na sa mesa. Don't forget to eat your lunch. Ingat ka sa biyahe. Basa ko sa note ni Kuya Allen. Napangiti naman ako sa binasa ko. Kinain ko to't pagkatapos sinaligo na ako para umuwi sa asyenda. Pagdating ko'y nakita ko si Mommy nakatingin sa akin. Nakauwi ka na pala, sabi niya sa akin. At alam ko na wala siyang pakialam sa akin. Yeah, I'm back. Parang wala lang nasagot ko sa kanya. Nakapunta ka lang sa ibang bansa, naging bastos ka na. Ano po bang gusto niyang gawin ko? Ang yakapin kayo at sabihin sa inyo na, I miss you so much, Mom. Sino po ba kayo? You're not my mom. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Paano mo nalaman? Parang hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Matagal ko nang alam at alam kong never mo kong tinuring na anak. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Para naman malaman mo na anak ka ng isang malanding babae na sumira sa pamilya ko. Matagal nang sira ang pamilya mo. Hindi ka naman minahal ni Daddy. Saad ko sa kanya. How dare you? Huwag mo saktan si Sofia, Ma'am. Wala po siyang kasalanan. Nagulat ako dahil nandito si Kuya Allen. Kuya? Mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Mom, please. Kapatid ko pa rin siya. Saad ni Kuya kay Mommy. Magsama kayo! Sigaw niya sa amin at pumasok na sa silid niya. Sorry, sabi ko kay Kuya. It's okay, Bunso. Sabi niya sa akin. Punta tayo sa treehouse? Tanong ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin na tinila niya ako. Nakasakay kami sa kabayo at nakayakap siya sa akin. Hindi ako komportable pero pinilit ko pa rin ang sarili ko. Alam ko kasi na wala namang ibang kahulugan kay Kuyang yakap niya sa akin. Ako lang ang may maduming isip na nag-iisip ng hindi maganda. Gabi na pero kay ganda pa rin titigan ng bituin sa langit. Minsan kapag maraming bituin ay hinihiling ko na sana hindi ko na lang siya kapatid. Anong iniisip mo? Tanong sa akin ni Kuya. Iniisip ko kung sakali bang hindi mo ko kapatid ay mamahalin mo pa rin ba ako bilang kapatid mo? Tanong ko sa kanya, kung hindi kita kapatid ay baka girlfriend kita. Natatawang sagot niya sa akin. Kuya, puro kakalokohan. Hindi ka na mabiro, sabi niya sa akin. Tumingin lang ako sa kanya dahil kung ako rin naman ang tatanungin ay mas gustuhin ko pa rin na maging boyfriend siya kaysa kapatid. Pero hindi ko gugustuhin na maging biyanan si Mommy. Alam mo kuya, kawawa magiging asawa mo kapag si Mommy ang naging biyanan niya. Sabi ko sa kanya. Kaya nga, mabuti na lang wala akong balak na mag-asawa. Natatawang saad niya sa akin. Pasaway ka kuya, baka mamaya magulat na lang kami na may anak ka na't panganay sa lahat. Babaero ka pa naman, sabi ko sa kanya. Wala po dahil alam kong mga responsibilidad ko. Sagot niya sa akin. Ano bang gusto mo sa babae kuya? Bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin? Hindi ko mapigilang hindi siya tanungin. Kagaya mo, gusto ko na katulad mo siya. Sagot niya sa akin. Alam ko na kung bakit. Bakit? Tanong niya sa akin. Kasi masunurin ako sa'yo. Seloso ka at gusto mo na kapag magka-girlfriend ka ay mahigpit kang boyfriend.
Sagot ko sa kanya. Of course, hindi ko hahayaan na hawakan ng ibang pag-aari ko. Sagot niya sa akin. Kuya, papayagan mo na ba akong tumanggap na manliligaw? Tanong ko sa kanya, tahimik lang siya at nakatingin sa akin. I'm turning 32 na po, baka maunahan pa ako ni Andrew magka-jowa. Pabirong sabi niya sa akin. Okay, aniya sa akin. Really kuya? Pilit kong pinasiglang boses ko para hindi niya mahalata na may nararamdaman akong lungkot. Pinamimigay na talaga niya ako. Pero mas mabuti na rin para tuluyan ko ng pakawala ng feelings ko sa kanya. Hindi na kami umuwi at dito na kami natulog sa treehouse. Para sa akin ay susulitin ko ng pagkakataon na to. Habang natutulog siya ay nakatingin lang ako sa kanya. Maraming tumatakbo sa isipan ko. Mahal kita pero kailangan ko ng kalimutan to. Sorry kung minahal kita nang hindi mo alam. Sorry dahil hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita pero kailangan ko ng tigilan ang kahibangan ko sa'yo. Maling-mali na minahal kita. Kasi kapatid kita, half-brother man kita pero iisa lang ang nananalaytay sa ugat natin. At hindi ko hayaan na ipahiya ang pamilya natin ang dahil lang sa kahibangan ko sa'yo. Mga salitang tanging nasa isipan ko lang. Hindi ko kayang isatinig. Mas makabubuti na titigan ko na lang siya ng ganito. Pinunasan ko ang luha ko. Ngayon na gusto na niya ako magkaroon ng boyfriend ay sisikapin kong ibaling na sa ibang atensyon ko. Sa iba na kaya akong mahalin. I love you but I need to stop. Dahil ako lang din ang patuloy na masasaktan kapag hinayaan ko pang sarili ko na mahalin ka. Hanggang kailan kayo itatago ni Sofia at Allen ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa? Ano ang gagawin ni Sofia sakaling malamang hindi naman niya tunay na kapatid si Allen? May pagkakataon kayang maging sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.